Sa mundo na puno ng takbuhan, minsan pakiramdam mo'y ikaw lang ang naiwan. Lahat ay umaangat habang ikaw nakabaon sa sakit at pagkatalo. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa oras na madali ang buhay, kundi sa sandaling hindi ka bumigay sa gitna ng pinakamadilim mong unos? Ito ang kwento ng isang binatang minsang nawalan ng pag-asa, ngunit natutong bumangon. Sa isang tahimik na baryo sa Nueva Ecija, nakatira si Arnel, isang mabait na binata na may malalaking pangarap. Gusto niyang maging matagumpay at higit sa lahat, may pagmamalaki ng kanyang mga magulang. Ngunit 2 beses siyang bumagsak sa board exam. Ang kanyang mga kaibigan ay nakahanap na ng trabaho. Ang mga kamag-anak niya ay tinawag siyang tamad at ang pinakamabigat, hindi na siya kinakausap ng kanyang ama. Bawat umaga, mabigat ang dibdib ni Arnel. Tinititigan niya lang ang kisame, tinatanong, "Bakit ako?" Walang tawag, walang mensahe, walang direksyon. Isang gabi, umakyat siya sa bubong. Madilim ang langit gaya ng kanyang puso. Bumulong siya, "Siguro hanggang dito na lang ako. Siguro talunan na talaga ako." Sa gitna ng ulan, nakita niya ang isang matandang tagapaglinis ng kalsada. Basang-basa, may butas ang sapatos, walang payong, pero nakangiti habang nagwawalis. Hindi makatulog si Arnel. Iniisip niya, paano nagagawang umiti ng taong iyon kahit wala siyang gaanong meron? Doon niya unang naisip, baka ang kaligayahan ay hindi lang nakukuha sa tagumpay, kundi sa kapayapaan ng puso. Kinabukasan, nagsimula siya ulit. Maaga siyang gumigising. Nag-jogging para luminaw ang isip. Bumalik sa pag-aaral, pero ngayon may pasensya at walang pressure. Iniwasan niya ang mga kaibigang negatibo. Umiwas sa social media. Natutong magnilay. Sumulat sa diary. Kapag dumadating ang takot, hinarap niya. Kapag dumarating ang duda, ang sagot niya, "Basta't sinusubukan ko pa rin." Lumipas ang buwan. At isang araw, pumasa si Arnel sa board exam. Hindi siya pinakamataas, pero siya ang may pinakamatibay na puso. Dumating pa rin ang mga bagong problema, pero hindi na siya katulad ng dati. Natutunan niya, ang kaligayahan ay hindi kawalan ng sakit, kundi kapayapaan kahit nasa gitna ng sakit. Isang taon ang lumipas, nakatanggap siya ng liham. Naluluha siyang binasa. Natanggap siya bilang isang customs officer. Ang dating binatang walang halaga, ngayon naglilingkod na sa bansa. Marahil ikaw ay tulad ni Arnel ngayon. Marahil ramdam mo ang pagkatalo, ang lungkot, ang sakit. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang iyong sugat, ikaw ang lakas na bumabangon mula rito. Kung na-inspire ka sa kwento ni Arnel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Malay mo, ang kaibigan mong nangangailangan ngayon, ito ang magiging sagot na hinihintay niya.